Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang bansang China ay kilala na pagdating sa pagiging bully at pakikipagtalo nito sa mga kalapat nitong bansa pagdating sa agawan ng teritoryo. Hanggang ngayon ay hindi pa din natatapos ang hidwaan sa pagitan ng kanilang bansa at ng India kasama din ng Taiwan sa kabilang panig. Siyempre, hindi din ligtas ang Pilipinas at nais angkinin ng China ang buong South China Sea kasama na ang ating mga teritoryo na nasa West Philippine Sea. Kung marami ang nagiging kaaway ng China na mga bansa dahil sa tila pambubuli nito, malamang ang magiging mga kakampi niya ay ang mga bansang katulad din niyang bully, ang North Korea, Russia at Pakistan. Sa katunayan, ang pangunahing dahilan ng mga bansang ito kaya tila sumasang-ayon sila sa China ay kagagawan umano ng Amerika. Ito'y dahil sa tila pangingialam ng Estados Unidos sa mga hakbang ng China laban sa mga bansang nakapaligid dito at sa mga teritoryong pilit na inaangkin ng China. Tila ang Amerika umano ang nagpapagulo ng lahat at parang binubuhusan pa ng Amerika ang isang tila apoy ng gasolina upang mas lalo pang magliyab. Una na ring sinabi ng Amerika na pinangangatawanan lamang nila ang kanilang sinumpang tungkuling pangkapayapaan noon pa man, kaya kailangan nilang makialam. Tungkulin na may kinalaman sa kapayapaan sa karagatan, partikular na sa kapayapaan pagdating sa pakikipagkalakalan. Subalit kahit saang bagay tignan, pagdating sa pangaagaw ng teritoryo ng China ng walang sapat na basehan, wala kahit na isang bansa ang kakampi sa kanila. Sino nga bang nais na makipagtulungan sa isang bansang bigla na lamang nangaangkin ng mga teritoryong hindi naman sa kanila kagaya na lamang ng West Philippine Sea? Ang Russia, China at Myanmar ay sinisisi rin ng Amerika dahil sa tila pagpapalala umano ng Amerika sa tensyon sa pagitan ng mga bansa sa Asia. Bukod sa tatlong bansa pa na ito, 10 bansa pa ang nagpakita ng suporta sa China kaugnay naman sa muling pagbabalik ng Taiwan sa China. Ayon sa mga bansang ito, dapat lang umano na makabalik ang Taiwan sa China dahil noon pa man ay parte lamang ito ng China kahit ang bansang Pakistan ay nasa panig din ng China. Naniniwala din kasi ang Pakistan na ipinaglalaban ng China ang One China Policy. Sa mga nakalipas na linggo, sa tila pagmamatigas ng China, sinasabi nito na ang Pilipinas umano ang siyang nag-iengganyo na magkaroon ng mas malaking tensyon sa pagitan nila at ng ating bansa. Subalit ayon sa kanilang mga ikinikilos, kahit naman ata sino ang titingin at saan titignan, makikita na ang China ang siyang bully at nag-iengganyo ng mas malalang gulo sa South China Sea. Siyempre, bilang isang binubuli, natural lamang sa Pilipinas na magkaroon ng reaksyon na maaaring para sa China ay nakakaengganyo ng mas malalang away. Nakikita nila ang mga nagiging kilos ng ating hukbong pangdagat subalit ang kanilang mga nagiging aksyon laban sa atin ay hindi nila napapansin. Kaya naman dahil dito, tila hindi na lamang Pilipinas ang nakakahalata sa ginagawang pambubuli ng China dahil kahit ang ibang mga malalakas na bansa ay hindi din sang-ayon sa ginagawang pambubuli ng China sa Pilipinas. Kaya naman maraming mga bansa ngayon sa mundo ang simpatya ay nasa Pilipinas at nagpapaabot sila ng armas upang suportahan ang ating bansa laban sa China. Patuloy ang Pilipinas sa pagpapamodernisa ng ating hukbong sandatahang lakas at sa katunayan, noong nakaraang buwan lamang ay pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang military modernization plan na nagkakahalaga ng nasa 35 bilyong dolyar para sa susunod na isang dekada sa Pilipinas. Nakasentro ang modernisasyon na ito sa hukbong dagat at himpapawid ng ating bansa. Bukod sa mga bagong frigates at coastal combat ships na meron tayo ngayon, madami ding magbabago sa mga susunod pang mga taon, gaya na lamang ng pagdaragdag ng nasa 4 na pupang mga patrol boat ng Coast Guard. Kasama na syempre dito ang mga armas na mula sa ibang mga bansa tulad na lamang ng mga patrol boats mula sa Estados Unidos, fast attack interdiction ship mula sa Israel, patrol ship mula sa Japan at patrol vessels mula naman sa South Korea.
Ang Israel Shipyards Ltd ay binigyan ng Pilipinas noong nakaraang taon ng isang newly refurbished shipyard na nagbigay sa Pilipinas ng kakayahang makagawa ng mga fast attack interdictor craft missiles. Ang South Korea naman, na siyang nanguna sa pagbuo noon ng 2 frigate ng Pilipinas, ay muli na namang bumubuo ng 2 bagong corvette na may anti-ship missiles para sa Pilipinas pa rin. Ang bansang Indonesia naman sa kabilang banda ay kasulukuyang nagpapatayo ng 2 bagong landing dock para sa Philippine Navy. Maraming mga missiles din ang matatanggap ng Pilipinas mula sa bansang Estados Unidos, India at iba pang mga bansa. Kung matatandaan din, sa ginawang pagbisita ni President Bongbong Marcos sa Vietnam noong isang araw lamang ay nagkaroon ng isang security agreement sa pagitan natin at ng Vietnam na may kaugnayan pa rin sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Ayon sa kasunduan na ito, magkatuwang nalalabanan ng Pilipinas at Vietnam ang China sa kanilang ginagawang pangbubuli sa South China Sea. Magiging magkatuwang ang Philippine Coast Guard at Coast Guard ng Vietnam sa pagdepensa natin laban sa China sa pinag-aagawan pa ring teritoryo sa South China Sea. Mula sa mga drills at trainings ay sabay na gagawin ng Pilipinas at Vietnam na sa kalaunan ay pareho din silang magsasagawa ng mga pagpapatrolya sa South China Sea. Matatandaan ng Vietnam ay isa din sa mga bansang nakikipag-away sa China dahil sa teritoryo nila na inaangkin din ng China sa South China Sea. Ang mga bansang ito ay may isang layunin kung bakit sila nagpapadala ng mga armas sa Pilipinas at yun ay ang upang magamit natin ang mga ito laban sa ginagawang pambubuli ng China. Mas pinipili ng maraming mga bansa, lalo na iyong mga malalakas, ang magbigay ng suporta sa Pilipinas lalong-lalo na ang mga bansang nasa Asia na kilalang hindi din magandang pakikitungo sa China. Una na riyan ang India. Ang bansang India at China ay kapwa naniniwalang pareho silang may karapatan sa ilang bahagi ng teritoryong kani-kanilang nasasakupan. Ayon sa China, ang Arunachal Pradesh na bahagi ng India ay parte ng timog bahagi ng Tibet na isang rehiyon sa China. Habang git naman ng India na ang Aksai Chin na teritoryo ng China ay parte ng Ladakh na isang rehiyon sa India. Suma total, nasa halos 120 square kilometers ang sukat ng kabuuang lupa ang kanilang pinag-aagawan. Subalit patuloy pa rin ang away dahil sa umano'y paulit-ulit na paglabag sa kasunduan. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin ang away ng dalawang bansa. Bukod sa India, isa pa sa pinakamalakas na bansa ngayon ang nasa panig din ng Pilipinas ay ang bansang Japan. Ito ay dahil na din sa hindi pagkakasundo ng mga Hapon at Inchik kaugnay din sa pag-aangkin ng China ng ilang bahagi ng teritoryo ng Japan. Ang Senkaku Island ay parte ng Japan na kontrolado nito noon pang taong 1895. Ang islang ito ay pag-aari ng mga pribadong Hapones. Sa loob ng 100 taon, nagsimula itong angkinin ng China noong pang 1970s. Maaaring nasa ating panig din ng Taiwan dahil na rin sa pilit na pang-ookupa dito ng China. Mas malala ang nais ng China sa bansang ito dahil ayon sa China, ang bansang Taiwan ay dating probinsya lamang ng China na nagsarili, subalit ngayon, nais na ng China na ibalik na ito sa ilalim ng kanilang republika. Hindi naman sangayon dito ang maraming mga Taiwanese, kasalukuyang suportado din ng Amerika ang Taiwan kaya naman nahihirapan ng bansang China sa kanilang pagnanais. Sa maniwala kayo sa hindi, akin ang nabanggit na ang Russia at China ay kilalang magkaalyansang bansa noon pa man. Sa kabila ng maraming kasunduang pinirmahan sa pagitan ng mga bansang China at Russia, pinipilit pa rin ng China na ang halos 160 square kilometers na bahagi ng Russia ay kanila. Ito ay kahit noong unang panahon pa man ay tinalo na ng bansang China ang Russia at napagkasunduan na rin na sa Russia mapupunta ang naturang teritoryo. Tandaan din natin na ang mga bansang Iran at Russia ay pawang mga miyembro din ng United Nations dahil kung sakaling kampihan nila ang isang bansang nagpasimula ng digmaan, ay nangangahulugan ito ng pagsuway sa kasunduan na kanilang pinirmahan na napapaloob sa United Nations. Kumakampi ang malalakas na bansa sa Pilipinas malamang dahil sa hindi din sila pabor sa ginagawa ng China o maaaring mayroon ding mga issue kaugnay sa teritoryo ang hindi pa din natutuldukan sa pagitan ng China at ng mga bansang ito. Bukod dito, marami din naman kasing mga bansa ang tila nakakahalata na hindi na tama ang ginagawa ng China sa tila pambubuli nito sa ibang mga bansa. Makuha lamang ang kanilang nais.
Kinakampihan naman ng ibang mga bansa ang China marahil ay dahil ang mga bansang ito ay may lihim na galit sa mga bansang ayaw din sa China o di kay malaki ang pakinabang nila sa China lalo na sa ekonomiya kaya hindi din nila ito basta-basta maiwanan.